Hindi ko po nagkalo tika. Tatay kalit tulog. Kasi kita na nag-chat tarik na parte ko ano. So, kasi hindi ako makamunod. Mahal ko si Papa na nagbuhat ng mga gamit. Hindi ako makapunta na. Tari na ba? Yan. Ha? Awan. Sitaw nga na tayo. Lego. Ansis. Pamunong siya. Masyado. Yari. Marin. Oo. Tari. Dad. Dati mo po ini ba tayo? Hindi combo tayo. Nagbaray na tayo. Okay. Naawa na ba? Tari na ko. Inyarat. Yari abding eh. Yari na tayo eh. Kakain ito. Balayan. Takbo na mga katagamit. Kasi uso lang sa mga solo na. Dito ko rin dyan ang gamit na. Tawa sula na. Awan sa balay mo. Ha? Ito kong balay. Gamit. Nagkagram. Tiga ko eh. Pwede. Siyempre, lugayin mo kayo. Wala yun. Lugayin mo nga yun. Kaibigan ko. May grupo na rin siya. Agak tagdag na. Ari daw, siya ko ilalay. Ilalay pa siya. Yan. Ano mo, bahile mo. Huwag magkari magkansyon na. Talaga kayo lawan. Hindi rin siya, wala ka. Si Jenko, kumakanta. Gana, hindi. Si Carter, kumakanta sa pangin. Ha? Ha? Hi, morning. Amen. Praise the Lord. Dumaan kami doon. Ay, sobra dyan yan. Ano na?
Pero eh. Diyan sa may branch ng sa ng Lento, yung bahay nila dyan. Pero pag naman dito sa Kabulok, yung house, si Iman, si Serman, mo naman, this time, yan yung asawa niya. Hindi. Diba, wala na sa namatay si Kuya Mar. Yung pumalit ko, Kasi kasama mo kanina, Kai. Ano, nandiyan na nga siya. Galing mo sa barkada ko yun. Sa inuman. Sa Tagal. Ganun. Nakita niya ako. Oo. Taga-ugat. Oo. Kanina, morning. Morning. Ah, ganun. Pangita lang kayo. Oo. Ito yung kwan yun. Sa akin, binigyan ko ng 50, pinakasero ko dyan. Oo. Sa linggo daw. Ah, okay. Kita kami dito. Oo. Okay. Tama, para dahil kakanta ako sa akin. Father's Sunday. Tapos ko Santana. Kasi sa ay, mami.
Sound check. Sound check. Amen. Good morning po sa bawat isa. May welcome po sa ating Filipino Heritage Sunday. Amen. Kayo ba masaya kayong umaga? Amen. Amen. Kung kayo masaya, tayo pa yung tumayo. Grab your songbook po sa page 1 po sa likod po. Page 1 po sa likod. Sa Diyos ang Happy. Amen. Page 1 po sa likod. Ang Diyos ang Happy. Amen. Nandiyan ang pabalat. Amen. Amen. Unang strofa. Sa Diyos ang Happy. Ready? Sing. Sa Diyos ang Happy. Ikaw ay dakila. Mundo'y minahal. Pangalawang stroke po. Pili sa dugo. Ready? See. Pili sa dugo sa nagkakarusan. Pagbago ng Diyos sa bawat naligtas. Sasampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Pawis sa Panginoon, tinigay pakinggan. Puri sa Panginoon, ay managalang. Lapit sa mansaan ng tungaan. Kawan niya'y nagilang, walang ibigyan sa salamat. Bawat turo niya sa atin ang kilang, galak na
Bibles po sa Proverbs chapter 14. Amen. This is the second Sunday for the month of June. Amen. Proverbs chapter 14. Meron yan ang pabala. Amen? Amen. Basahin po natin ang verse 1. Basahin po natin ang verse 2 hanggang mapupunta tayo sa verse 35 po. Amen. Verse 1, ready read. Every wise woman buildeth her house, but the foolish knocketh it down with her hands. He that walketh in his uprightness feareth the Lord, but he that is perverse in his ways despiseth him. In the mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall preserve them. Their oxen are afraid of his strength, but he must increase it by the strength of the ox. By a faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. A scorner seeketh wisdom and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understandeth. Go from the presence of the foolish man, and long purposes in the lips of the knowledge. The wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit. Fools make not sin, but among the righteous there is favor. The heart loveth his own bitterness, and a stranger doth not even it is joy. The house of the wicked shall be overthrown, but the tabernacle of the upright shall flourish. There is a way to the right of a man, but the end thereof are the ways of death. Even the laughter, the heart is sorrowful, and the end of the beard is heaviness. The backslider in heart shall be filled with no place. Yet a good man shall be satisfied from himself. The simple believeth every word, but the prudent man looketh into his going. A wise man feareth and departeth from evil, but the fool rageth and is confident. He that is soon angry dealeth foolishly, and a man of wicked deviseth his hated. The simple inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge. The evil bow before the good, even the deeds of the righteous. The poor is hated even his own neighbor, but the rich hath many friends. He that despises his neighbor sinneth, but he that hath mercy on the poor, happy is he. Doth not earth devise evil, mercy and truth shall be divided. Evil the labor tries profit, but the talk of the wicked endeth on evil. The crown of the wise is the richest, but the foolishness is folly. A true witness delivers souls, but a deceitful witness is wicked eyes. In the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. The fear of the Lord is fountain of life to depart from the snares of death. In the multitude of people is the king's honor, but in one of people is destruction of the prince. He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit is left in folly. A sound heart is the strength of the flesh, but envy the rottenness of the bones. He that oppresseth the poor reproacheth his maker, but he that honoreth him hath mercy on the poor. He that is driven away to his wickedness, but the righteous hath hope in his death. Wisdom resteth in the heart of him that hath understanding, and the ways is made of the fools is made known. Righteousness exalted a nation, but sin reproach to any people. Amen. Last verse, ready read. The king's favor is toward the wise servant, but his wrath is against him that causes shame. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa salita ng Diyos. Tamang-tama po yung ating pong text verse na ating nakalagay doon sa ating banner. Sabi ng verse 34, basahin niyo po verse 34, ready read. Righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. Ang katwiran ay magtataas sa isang nayon, isang bansa, sabi ng Bible. Okay? Ang katwiran ang siyang magtataas, mga batid. Ngunit ang kasalanan is a reproach to any people. Kabigatan, mga batid. Amen? Ito po ay magbibigay, mga batid, ng what do you call that, mga batid? Ang titigil, mga batid, sa mga tao. At nandoon, mga batid, ang reproach, mga batid. Amen? Pero sabi ng Bible, kung meron pong katwiran, ay ini-exalt ang isang bansa. Amen? Ganoon din sa isang tahanan, mga batid. Righteousness exalted a family. Amen? Righteousness exalted a man. Righteousness exalted a father. Righteousness exalted a mother. And righteousness exalted young people and kids. Amen? Kaya salamat po sa katwiran ng Diyos. Amen?
Kung nandito kayo ng last Thursday, mga kapatid, ayan po yung aking mensahe, mga kapatid. Gladness of the righteous, amen? Ang kagalakan ng mga matutuwid. Pero kung wala kayo, ibig sabihin, malungkot kayo, amen? Pero are you happy this morning, amen? Praise the Lord. Salamat po sa salita po ng Diyos. At we are on the second part ng ating pong lesson about loving the Baptist Church God established. Decision making, part 2, the last part ng ating lesson. Basahin po natin ang ating teksto sa Matthew 16, verse 18. Matthew chapter 16, verse 18. Ang sabi ng Bible sa Matthew chapter 16, verse 18. Andiyan na po kayo. Okay, basahin natin yung sabay-sabay na diri. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Sinasabi ko sa iyo, sabi ng ating Panginoon Yesus, na ikaw ay Pedro, sa batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, ang aking simbahan. At ang mga pintuan ng impyerno, sabi niya, ay hindi pwede makakapanig dito. Laban dito. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy ng ating aralin, napag-aralan natin yung part 1 last week, mga kapatid. Pero kung wala ka last week, ay medyo mahihirapan ka sa pagsunod po dito. Hindi ko na po babalikan po yung last week. Pero kung kayo po ay interesado, ay pwede kayo manood sa ating live stream, amen? Bago po siya ma-delete. Pero kayo magbili kayo ng CD. Amen? Kaya lang, yung meron lang tayo AD, o hindi CD, AD. AD, ano ibig sabihin ng AD? Ala budget. Ala pa, amen? Alright, praise the Lord. Meron tayong bisita ngayong umaga, si JB. At ma-assist lang si Julie. Tama na, Julie? Ayan, si Julie. Si JB ay ma-sharean muna po ngayong umaga. Tayo mga manalangin, dakilang Diyos, muli salamat po sa blessing po kayo niyo po mga salita. I-bless niyo po kayo niyo po pag-aral ngayong umaga. It's all about the Baptist Church that you have established during your earthly ministry. Thank you, O God. You save us, and you do not only save us, you put us in the right church, O God, with the right doctrine from your word, the King James Bible. Bless niyo po, Panginoon, mga bisita ngayong umaga, si Julie, saka si JB. Sila'y ma-sharean ang templen para ng Diyos ng kaligtasan ngayong umaga. Ngayon po ma-deal into water baptism. Bless niyo po ngayong pong lesson, bigyan po ng karunuhan niyo pong lingkod. Salamat po sa inyong mga anak na maaaga, and even before the time, sila'y nandirito na, mga anak niyo po na marahil, nasa daan pa. Ingatan niyo po sila, makarating po silang matiwasay ngayong umaga. Salamat po sa biyaya. Dalangin po namin itong may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. And you may be seated. At muli, magandang umaga po sa bawat isa po sa inyo, mga kapatid. Praise the Lord for a great day na tinagkalog sa atin ng Diyos. Amen. Kagabi po ay nagbabadya ng pagulan. Pero salamat po sa Panginoon at umulan lang ng kaunti at ngayong umaga ay maaliwalas at maaraw, mga kapatid. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon kasi sigurado yan pag maulan, magdadalawang isip ang mga Kristiyano. Magdadalawang isip ang Kristiyano sa totoo lang pag maulan. Kasi bakit? Tupa yan tupa. Alam niyo po ang tupa? Di ba? Ang mga anak ng Diyos, tupa, di ba? Amen? Mga tupa, mga kapatid, pag nabasa po kasi mabigat po ang kanilang fur, ang kanilang wool. Magbigat. Kaya hindi sila nakakalabas. Kaya ang ginagawa sa kanila ng shearer, mga kapatid, shepherd nila, they shear it. Ang ginagawa, binabalatan. Tinatanggalan po sila ng wool kasi mabigat po yun, mga kapatid. Pero ngayong umaga, mga kapatid, praise the Lord na at maaraw. Amen? Amen? Kasi baka mamaya pag naulan, sigurado baka ilan sa inyo wala kayong umaga. Right? Amen? Kaya niyo po ba, mga kapatid? Kaya nung Thursday, kukunti lang kami kasi parang maulan Sabi ko parang wala yung mga nanangambahan. Kasi parang uulan yan. Parang lang naman, hindi naman tumuloy. Amen? Yun tuloy, na-prank ka tuloy. Kasi parang lang Ay, huwag tayong magpatalo sa ulan, kapatid. Kailangan natin ang ulan, blessing yan, amen? Masalamat ka, hindi ka nila lang ang ilong mo pataas di ba? Kasi pag pataas yan, may lunod ka pag dumating ang ulan, amen? Kaya nga yung ulong natin pababa, kaya para maulanan tayo, safe pa rin tayo, amen? Kasi pag yung ulong natin, pag ganun kapatid, kawawa ka. Tama? Kaya gano'ng kalaki yan, mga kapatid, nasa baba pa rin yung butas, amen? Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid.
Subukan natin pananampalataya natin kapatid. Amen? Oo, baptist tayo eh. Pinag-aaralan natin, we are in the church, kapatid, that Christ established. This is the church of God. Amen? Sabi ko sa inyo, kung naunawaan natin yung lesson natin last week, we are not going to take it lightly. Hindi natin ipagwalang bahala, kapatid, yung simbahang ibinigay sa atin ng Diyos. This is a branded Christianity. Don't get me wrong, and don't, wag natin ipagmali, maging yung mga nakikinig ngayong umaga. We are not saying, mga kapatid, na Baptist lang ang Christians. Amen? Hindi natin sinasabi na ang Baptist lang pupunta sa langit. Amen? Okay? May mga Kristiyano din sa labas, mga kapatid. Nasa iba't iba silang mga kalipunan at iba-ibang mga simbahan. Maaari na sa evangelical, maaari na sa mga born-again churches, maaari na sa Pentecostal, o yung mga iba, maaari mga kapatid, nasa Catholic pa hanggang ngayon. Na-share natin, tumanggap po sila. Sila po'y ligtas. Amen? No doubt, kung totoong tumanggap sila, sa langit sila. Amen? But when we talk about branded Christianity, that is Baptist Christianity. Amen? Pag tayo bumili ng gamit, di mo ba? Tinatanong nyo, di mo ba? We are after the brand, di mo ba? Amen? How about Christianity? We don't care about the brand? No. That is a branded Christianity, mabatin. Because Christ, mabatin, sabi ng ating binasa, He established His own church. Itinayo niya ang kanyang simbahan. Sabi niya, I will build my church. Itatayo ko ang aking, what that it means, mga batin, yung my, sa kanya yun. My church, sabi niya, kapatid. Kaya nga, this church is not ours, this is not mine, this is not yours, this is God's. Amen? Sa Diyos ito, kapatid. Salamat, inilagay tayo. There is no perfect church. Walang perfectong simbahan, kapatid. Amen? Kasi bakit? Ang simbahan ay binubuo ng mga imperfect persons. Amen? Sinners saved by grace. Pero there is a right church. Walang perfect church, but there is a right church. Amen? Inilagay po tayo sa tamang simbahan sapat meron tayong tamang katuruan. Hindi ko na po babalikan, mga batid, yung last week lesson po natin. Natapos na natin yung 2 punto, mga batid. Pero nandiyan yung definition ng church. Ulihan na pong definition ng church. Meron na po yung Acts lahat. Meron na po yung lahat. Okay. Ano sabi po dyan, mga batid, yung ating pong definition of church. Ready, read the church. In a place which carries the letter F, the spirit of the Great Commission. You see, mga batid, ang simbahan, mamaliki po yung building. Okay? This is just the church building, mga batid. Ang simbahan, sabi ng Bible, the church is unorganized body. Ito po'y katawan, mga batid. Ito po'y binubuo ng mga mananampalatayang nabautismohan ng ayon sa Biblia na nagtitipon sa espesipikong oras, espesipikong lugar na kung saan taglay-taglay ang letra at espiritu ng dakilang tagubilin. Amen? What is the Great Commission? Dapat alam po natin yan. What is the Great Commission? Matthew 28 verses 18 to 20. Ano sabi po ng Kristo, kapatid? Go ye and to all nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the Word. Sabi po ng Bible, Amen. Ibig sabihin, si Kristo, sasamahan niya ang kanyang simbahan hanggang sa katapusan ng mundo. Amen? Dahil ang pangako niya, sabi niya, even the gate of hell shall not prevail against it. Maging ang pintuan ng impyerno ay hindi makapanaig, mga kapatid, sa kanyang simbahan. During pandemic, mga kapatid, marami pong mga business na close. Kami pa sa San Pedro pa lang, mga kapatid, yung matagal ng business doon, yung McDonald's, yung Max's, mga kapatid, na matagal na nandoon, pero ng pandemic, nagsarado po sila, na-bankrupt po sila. Pero yung simbahan ng Panginoon, hindi kayang isara ng pandemic. Amen? May pangako siya eh. May pangako siya, mga kapatid, ng buhay, ay may pangako siya ng, may pangako siya, mga kapatid, ng perpetuity. Okay? Ang balis siya ng share, parang duda naman ako pag-share ito, parang mga 1, 2, 3 salvation ng pag-share niya, Diba? Ay sabi ko sa inyo, kausapin nyo na maigi. Parang 5 minutes ka lang, brother. Introduction pa lang ako, Sayang naman pagpunta pag hindi na ipaliwanag ng maayos. Okay? Yan pa yung pinakamalaga dito, mga kapatid. Kaya about bisita, mga kapatid, we want them to
to hear first the gospel, amen? We want them to hear first the gospel. Kaya meron tayong mga tinuturuan po diyan, no, kapatid. So lang, hindi pa talaga sila natututo, amen? Pero ganyan talaga, it takes time, kapatid, sa pagtuturo sa gawain po ng Panginoon. So number 1 sa ating lesson, we must decide to love the Baptist Church, for she was what? Conceived in the mind of God, back to eternity past. Ito po yung nasa isipan na ng Diyos, mapatid. Napag-aralan natin yan last week. In the prophecy, mapatid, God prophesied the founder. God prophesied the forerunner, mapatid. God prophesied the gathering of the saints. In Psalm chapter 50, verse 5, mapatid, ang pagtitipon ng mga ligtas, mapatid. And number 2, pag-ibasa niyo po, read, we must... For she was cared for by Christ our Savior during His earthly ministry. Ito po'y inaruga, inibig po ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang simbahan during His earthly ministry. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Ephesians chapter 5, verse 18, sabi niya, husbands, love your wives, even Christ also loved His church and gave Himself for it. Sabi ng Bible, inibig ng Diyos ni Kristo ang kanyang simbahan. Kaya dapat ganun din iibigin natin, mga kapatid. Amen? So napag-aralan natin na iba't ibang mga katuruan, mga kapatid, iba't ibang simbahan. That it could not be the church that Christ established, mga kapatid, na itinayo ni Kristo. Hindi pwede ang Mormons, mga kapatid. Tandaan po natin po yan. Amen? Pagkat ito yung mga galing sa una, Catholic. Hindi pwedeng Catholic because Catholic was being founded in Rome. Itinayo siya sa Roma, kaya nga Roman Catholic eh. Itinayo siya sa Roma during 330 AD. The Church of Christ was established where? In? Okay, amen. Basic po yun sa Jerusalem, mga kapatid. Sa Jerusalem tinayo. Kaya pag meron pong nagsasabi na simbahan sila ng Panginoon, tanong nyo, saan po kayo galing? Okay? Saan po tinatagak yung simbahan? Doon kami sa may bundok ng Davao. Nakapunta na ba si Kristo doon? Ay kami sa Santa Ana, Manila. Ay kami, yan lang, sa tabi doon. No! Kapatid, the church that Christ established in Jerusalem, amen? Hindi pwede ang JW, mga kapatid, ang Mormon, SDA, Lutheran, kasi galing sila lahat yan, mga kapatid, sa Catholic Church, mga kapatid. Hindi rin pwede ang Muslim, ang Buddhist, mga kapatid, and other cults, because in the first place, they do not believe Christ. Ay hindi totoo yung sinasabi ng tao, pare-parehas lang naman tayo. Hindi po yung totoo yung pare-parehas. Kasi kung pare-parehas tayo, dapat nandito tayo lahat. Amen? Amen. Kaya hindi po pwedeng pare-parehas, sabihin na pare-parehas lang tayo. Ay dumalo po kayo sa amin at makita niyo po na iba po kami. Kakaiba po kayo. Kanina pumunta ako doon, nag-asundo diyan sa Bagamundi, napunta sa Sinundo, pero andun, yun sa may Ugak Norte, yung isang simbahan diyan, nag-message na yung pare. Eh, sakit pang bihira kung ganito ako magme-message sa simbahan, siguro tulong ng mga anak ng Diyos. Di ba? O di ba kayo mga magulang, o dapat kayo ay mag-ibigan sa isa't isa, mga anak nyo, ay ito, bihira, ito. Sigurado tutulog sila. Nananinigaw na ako, may natutulog pa eh, man. It could not be the INC, mga kapatid. It was founded by Manalo in the Philippines. Amen? Ang kanilang Kristo, mga kapatid, bagamat ang pangalan ng simbahan nila, Iglesia ni Kristo, yung Kristo nila ay tao lamang. Ang Kristo nila ay hindi Diyos. Amen? Amen? And we believe, mga kapatid, that Christ is God. Amen? He is the Son of God. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Pero hindi sila naniniwala. Si Kristo ay tao lamang sa kanila. Ipagbibigdikan nila yan na si Kristo ay tao lamang. Pero yung kanilang founder, si Manalo, anghel. You see that? Yung founder nilang tao, ginawang anghel. Pero yung Kristo na Diyos na nagkatawang tao, tao lamang daw. Kaya hindi sila maliligtas kasi bakit? Ang kanilang Kristo ay tao lamang, mapatid. Maging history, they admitted, mapatid, maging mga hindi Baptist, sinasabi nila na meron pong Baptist even during the first 100 years, mga kapatid. Okay? First 100 AD, I should say. Number 3, sabi ko, hindi ko na po babalikan yan kasi pag babalikan natin ay hindi naman tayo matatapos. We must decide to love the Baptist Church for she was constructed to be the pillar and ground for the truth. 1 Timothy chapter 3, verse 15. 1 Timothy chapter 3, verse 15. Masahin ng Bible, 1 Timothy chapter 3, verse 15. Kaya dyan na po kayo? Ready, basa, but if
I tarry long that thou mayest know how thou also hast to behave thyself well in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. You see, mga kapatid, mahalaga yung ating pong pag-uugali because this is the house of God. Amen? This is the house of God, sabi ng Bible, the church of the living God, the pillar and ground of the truth. What does it mean, pillar? Haligi. At suhay ng katotohanan, sabi po ng Bible, itinayo ang kanyang simbahan. Letter A, the Baptist Church was founded for the truth. Para sa katotohanan, hindi para sa kasinungalingan, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya nga, the scriptural reference above states the reason for the existence of the church. What is that? For the truth. Dahil ito po'y para sa katotohanan, the church therefore is not for entertainment. Amen? Hindi tayo pupunta ng simbahan para ma-entertain, amen? Ay maraming mga simbahan ngayon, mga kapatid, entertainment na po yung kanilang lugar. Parang sinihan na po, mga kapatid. Ay, meron na po sila, ang mga simbahan nila ay madilim. Madilim na po dito na lang ang maliwanag, at colorful pa yung ilaw. May red, may orange, may yellow, may pink, at meron pang strobe light, at meron pang mga smoke, di ba? At makita mo, lalabas na dyan yung mga seniors po nila. Ang mga senior nila nandiyan. Kahit anong itsura, mga kapatid. Ito mo, magbabae, nakakanta sa harapan, nakapantalon. Kasagwa kaya yun. Amen? That's only for the flesh. That's only for the emotion. Amen? Oo. Ay makikita mo natin, may mga back-up singers po dyan, mga kapatid, nagkakantahan. And the people are there, clapping their hands. Mas maraming kantaan, walang mensahe. We come to church for the truth, not for to be entertained. Amen? Kaya nga, ang Baptist preacher, mga kapatid, mangangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos kahit walang maiwan. Amen? Because we don't want to be entertained. Kasi yung entertainment ang kailangan natin dito, kapatid. May manood ka lang ng sine. Amen? Kung artista lang din naman ang hanap natin, kapatid, buti na lang, pwede rin naman tayo, amen? Joke lang. Kapatid, for the truth, itinayo ni Kristo ang kanyang simbahan for the truth. Para sa katotohanan, kapatid. Hindi para sa kasinungalingan. Actually, ang lahat ng tao naghahanap ng katotohanan, amen? Wala namang may gusto ng kasinungalingan, eh. Okay? Wala namang gusto ng may kasinungalingan. Kaso nga lang ang mga tao kasi gusto nila mabola-bola. Ang pogi-pogi mo ngayon. Diba? Uy, thank you ha. Ngayon lang, kahapon hindi. Diba? Pero makikita mo yung mga titipon dyan sa, diba? Oo, magtitipon dyan sa, sa Rizal Park, doon sa Manila, Luneta. Hindi yung simbahan. Movement, nagtitipon lang sila, nakikigamit lang sila ng property ng gobyerno. Pero nandun sila, kapatid. Mambira. Marihin natin ang Panginoon. Dahil yung Maria, mga kabay. Dala-dala lang nila. Kanila mga baon-baon doon, mga kapatid. Tiknika na lang po sila. Habang sila nagpupuri-puri doon sa Panginoon. Mamaya umulan. Kasi wala nga sa park lang yun. Mamaya umulan. Sabi mga kapatid ng Pagduro, ilabas nyo ang iyong payong. Baliktarin nyo ang iyong payong. At sagwipin at sahurin natin ang biyaya ng Panginoon. Amen, amen! Ay, pambira mga tao pa rin nilabas ang payong. Binaliktad din. May mga baliktad ang utak. Because they are only wanted to be entertained. Okay? Sino dito gustong pumunta sa abroad? Si Brother Criso. Itaas ang iyong passport. Bukas na sa abroad ka na. Amen, amen, amen. Tuwang-tuwa sila. Oo, may bukas na sa abroad na. Ano yun? Anong tawag doon? Teleport? Diba? But the church of Christ, mga kapatid, is built for the truth. Amen? Kaya papangaral natin katotohanan. Ang katotohanan masakit, kapatid. Amen? But the truth shall make us free. The truth shall make us free. It's not just to set us free, but to make us free. Mga kapatid. We are indebted. Tayo po'y may pagkakautang sa ating tagapagligtas na kanyang nagtayo ng simbahan, the pillar and the ground of truth. The church is the pillar and the ground of the truth. This means that the church supports and preserves the truth, mga kapatid. The context here is that Paul warns of the coming heresies. Tingnan po sa 1 Timothy 4:1. 1 Timothy 4:1. 1
1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy chapter 4 verse 1, are you there? Ready, basa now. The Spirit is speaking expressly that in the latter times what? Some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of. You see, mga kapatid, sabi po ng Bible, okay, na in the latter times, sa huling mga oras at mga araw, yung panahon natin po yan. Okay? Sa panahon natin yan, mga kapatid, sabi ng Bible, some shall depart from the faith. Ang iba, mga kapatid, ay aalis sa pananampalataya, sabi po ng Biblia. Okay? Giving heed to seducing spirits. Di ba? Nandiyan mga nagsisidus ng mga espiritu, mga kapatid. Mga maling aral na kung saan sila ay maihihikayat, mga kapatid. And doctrines of what? Of the devil. Ayan, doktrina ng Diablo. Natandaan po natin, hindi porket na nagtayo, Christian na, ay siguradong Christian na yan, mga kapatid. There are doctrines of the devil, man. Marami ngayong mga baptist ngayon, pero hindi naman talaga baptist ang katuruan nila. Meron mga tinatawag na hyper-Calvinism, tapos mayroon pa yung hyper-dispensationalism. Kasi nga, mahirap eh. Mga hyper, mga batid, iba-iba na yung kaligtasan nila. Iba-iba yung kaligtasan nila. Iba-iba yung gospel nila, mga batid. Ano sabi ng verse 2? Tuloy niyo pong basa. Ready, read. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience what? Seared with hot. Kaya nasabi ko, ang konsensya ng tao hindi na pwedeng panangnan, hindi na pwedeng pagkatiwalaan. Sabi ng Bible, seared with hot iron na. Okay? Wala nang konsensya. Anong tinuturo? Verse 3, read. Forbidding to? Yeah, bawal mag-asawa. No, para di ba bawal mag-asawa? Right, amen? Amen? Di ba bawal sila mag-asawa? Pero okay lang naman magkabit, di ba? Forbidding to marry and commanding to abstain from. Mga nagbabawal ng mga karne. Bawal yun. Bawal kumain ng karne. Mahal na araw. Bawal lang ganyan. Bawal baboy. Bawal yan pag may high blood ka na, kapatid. Amen? Huwag mo nang ipilit. Amen? High blood ka na nga. Kaboy ka pa ng baboy dyan. Amen? Okay. To abstain from this is God created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Sabi ng Bible, sa mga nanampalataya at nakakalam ng katotohanan. The church therefore is to be the stay of the truth in God's instrument for securing its continuance on earth in opposition to those heresies. The truth is what? Fixed in the church. The truth is fixed in the church. We cannot negotiate the truth. Tandaan po natin yan. Amen? Hindi tayo pwede makipag-negotiate sa katotohanan. Kung ang katotohanan yan, ang katotohanan, hindi natin pwedeng i-bargain, mga batid. That is fixed in the church. Amen? It is where the truth could securely stand amid storms. Kaya nagtayo ng Diyos ng simbahan upang madala sa atin ang katotohanan. Kaya salamat na ituturo sa atin ngayon, mga batid, because of the church. Amen? Kaya nadala sa atin. You see, mga kapatid, from San Pedro, okay, tayo po ay sinend out po dito, mga kapatid, and the word of God is being preached unto us. Naabot tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? That's the word of the church. That's why Christ established His church during His earthly ministry. Not only the Baptist church was founded for the truth. Kaya pag pupunta ka ng simbahan, hanapin mo katotohanan. Amen? Katotohanan ang hanap natin dito. Okay? Hindi po kasinungalingan. Letter B, the Baptist church must be the receptacle of the truth. Receptacle. What does it mean, receptacle? Sisidlan. Lagayan. Vessel, mga kapatid, ng katotohanan. Kaya sabi, the church is the ground of the truth. This means that the church serves as the only receptacle of God's truth. This is the only receptacle of God's truth. Kaya po, mga kapatid, gaano man kaprestiyoso ang paaralan, kapatid, o ang isang kumpanya, wala pong katotohanan na pinapangaral yan. Amen? Amen. Bagamat ang television na sasabi niya, pawang katotohanan lamang. Di ba? Ang sabi nila? Walang kasinungalingan, pawang katotohanan na. Kasinungalingan yun, amen? Imposibleng walang kasinungalingan sa kanilang binabalita, right? Amen? Sapagat iisa lang ang katotohanan, walang iba kundi si Kristo at ang kanyang salita. Amen? Oo.
Okay, wherein it is being taught in the church, where the vessel of truth, mga kapatid. If you want to know the truth, then we ought to come to His church. Gusto mo malaman ang katotohanan, pupunta ka sa simbahan niya. Okay, sa simbahan niya, His church. Anong simbahan niya? The Baptist Church, amen? Oho, kasi bakit? Pupunta ka sa ibang simbahan, kasi nung wala yung malalaman mo, punta ka sa Mormons. Anong turo sa Mormons? Si Kristo, asak si Lucifer magkapatid. See that? Ang tinding turo niya. Anong katotohanan? Kasinungalingan niya, di ba? Ngayon, pupunta kay Jehovah's False Witnesses. False Witnesses, anong sasabihin nila? Walang impyerno, walang langit. O di kasinungalingan niya, di ba? Pupunta kay Iglesia ni Manalo, sabihin si Kristo'y tao lamang. O di kasinungalingan niya, di ba? Okay? Pupunta ka kay Seventh-day Adventure. Eh po ba? Amen? Okay? Kaya dapat Sabado ang pagpanambahan sa kanila. Hindi naman sila Hudyo. Siguro walang Jew, di ba? Oo. Eh sabi ng Bible, the first day of the week, amen? Oo, Seventh-day Adventist. Adventure. Adventurist kasi sila eh. Nag-adventure lang. Okay. O, pupunta ka naman sa Roman Catholic. Sabi sa Roman Catholic, sa dasal na nga lang, sala na eh. Santa Maria ang ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at magpakailanman. Amen. Abay, katamara mo namang manalangin at lahat magpakailanman ay dilagay mo na kay Maria. Ano bang nauuna? Nanay o anak? Anong nauuna? Nanay o anak? Kayo mga nanay, anong nauna sa inyo? Yung anak nyo o kayo? Kayo, nanay. Eh, pag sinabi mo, Santa Maria, ina ng Diyos, hindi sino nauna, si Maria o ang Diyos? Hindi. Sabi nga nila, Santa Maria ang ina ng Diyos. So kung ina ng Diyos si Maria, edi sino nauna? Si Maria o ang Diyos? Hindi nyo nakuha naman. Ba yan? Kakamot naman. Sabi nila, sa panalangin nila, Santa Maria ang ina ng Diyos. Kung ang ina ng Diyos si Maria, edi sino na nauna? Si Maria. Edi ibig sabihin, mas mataas na si Maria kaysa ang Diyos, right? Amen? Pero actually, ganun nga sa Catholic. Kasi pag makita nyo po mga estatwa ni Maria, mas malaki, si Jesus maliit lang. Di ba? Amen, baby. Si Maria ay napakalakit, napakatayog. Pero si Jesus lang mapatid na maliit lang. Okay? Kasi nungalingan yun, wala pong nanay ang Diyos. Amen. Amen. Pero napaniwala po tayo na maraming taon, mga kapatid, kasi bakit wala tayong Bible nun eh. Amen? Wala tayong Bible. Eh kahit kailanman, kapatid, di mo ba? Ngayon po, nakapagpanambaan sa sinuro na ba ng Catholic na kayo magbasa ng Bible? Tinuro na ba ng Catholic na magbasa tayo ng Bible? Hindi naman na. Eh? Hindi naman na. Okay? Kaya, kasinungalingan, mga kapatid. Kaya pag nais mo ng katotohanan, punta ka, mga kapatid, sa kanyang simbahan. Amen? Anong kanyang simbahan? That's the Baptist Church that preaches nothing but the truth, the Word of God. Hebrews 10:25, sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves at the matter of some is, but exhorting one another. Gaya in this church, mga kapatid, we exhort one another. Amen? What does it mean we exhort? Nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Okay? Nagpapalalahanan tayo sa isa't isa, mga kapatid. Amen? Amen! Kaya dati, mga kapatid, sa ating kinabibilangan na reliyon, may peace be with you, pero paglabas, mga kapatid, purahan. Tama, amen? Magkapit-bahay pa yan. Meron gaya naman sa simbahan nila, peace be with you, amen? Nagawak pa may pa nung nagkakantaan. Ama namin. Paiyak-iyak pa yan. Tumalangin. Kaya paglabas ng simbahan. Kaya nga mga kapatid, maganda na dahil nandito sa simbahan, nagkakapangipangilala tayo. Kasi baka mamaya kapatid, nagpangita kayo dyan sa palengke, di ba ba, amen? At nagsungitan pa kayo, nagkita kayo sa simbahan. Ay, ikaw pala yun? Oo nga, ikaw rin pala yun. We are here, mga kapatid, to be constructed by the Word of God, by the truth being preached from the pulpit, mga kapatid, because this is the receptacle of truth. Amen?
Mapapalaya po tayo sa kasinungalingan, mga kapatid. Praise be to God that every week and every time the church is open for worship, we can go and worship God in Spirit and in truth. Kaya sinasambatan natin ang Panginoon sa katotohanan, sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang simbahan, itinatag ng Diyos, ang Baptist Church, kapatid. For she is the pillar and ground of the truth. Kaya nga kung wala pong haligi, kapatid, bagsak, kapatid, ang tahanan. Right? Amen? Kung walang pilar, walang ground, kapatid, walang suhay, ay mahuna. Kaya ganun din ang Kristiyano, pag walang simbahan, mahuna ang buhay. Amen? Madaling bumabagsak. Kaya, nadidepress. Okay? Huwag tayong ma-depress, kapatid. Merong katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? So we see, kapatid, it is constructed, built for the truth. Kaya ang pinapangaral natin dito ay katotohanan, mga kapatid. Amen? Mayroon nakakalungkot, marami pong mga sabi ko nga po mga hindi dahil baptist na yun, baptist na talaga eh. Kasi marami na pong napahalo. Mayroon mga baptist ngayon, kapatid, yung tinatawag na bapticostal. Bakit bapticostal? Kasi meron ng praise and worship eh. May sayawan na. May sayawan na may drums na. Ako, may drum yan mga kapatid, pero lagay ng tubig, amen? Ang gagawin nila, nagdala na sila ng drum sa loob ng church. Meron na pong electric guitar. Why? They're saying, in order to win the young people with the drums, you're going to win the young people with the drums, you're going to win the people with the electric guitar. Expert sila dyan, magaling sila dyan eh, amen? We're not going to win the people for the things from them, mga kapatid. We need to win the people, the things from God. That's the truth, the Bible, amen? Akakain natin sa katotohanan, kapatid, ng tao. Okay? Kaya, mga simbangan, mga kapatid, kahit sino lang, sige, mag-play lang, kapatid. Hindi po gano'n dito, kapatid. Kaya nga dito, may program tayo. Inaayos natin sa biyaya ng Panginoon. Hindi mang kagalingan ng mga aawit natin. At least, ay tinatama natin ang puso, amen? Hindi, mahal ka. We are not here, mga kapatid, para tayo po'y mag-perform, para tayo magpasikatan. Okay? Kaya we praise God with the ability na binigay sa atin ng Diyos. We just let God develop it. Amen? Okay? At kailangan natin ang simbahan. And not only that, kapatid, number 4, mahaba ito, kapatid, pero iigsyan natin. Just a glimpse lang po ito, kapatid. Yung number 4. We must decide to love the Baptist Church for she will be compensated. She will be compensated by the Savior in the future. She will be compensated. What does it mean, compensated? Okay? She will be rewarded. Okay? Merong compensation, merong reward. Halimbawa kayo, di po ba, mga senior citizen, di po ba, amen? Pag kayo nag-senior na, may compensation na, di po ba, amen? Ay, mga halimbawa, mga nagtrabaho, di po ba? Nung kayo nag-retire na, mag-retire na, okay? Meron ng compensation, kahit hindi ka na nagtatrabaho, di po ba, amen? Gawa ng iyong pagpapagal na for the years na ikaw ay nagtrabaho, naghulog ka ng SSS mo, tapos pagdating na ikaw ay nag-senior na, ay meron ka ng tatanggapin, ibabalik lang sa'yo, amen? Ganon din naman, ano yun po, mabutid? The Church of Christ, the Baptist Church, which He established, will be compensated by Him Himself. Letter A, the Savior of the mankind will marry His chosen church. He will marry His chosen church. Amen? Tingnan po sa Ephesians chapter 5. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ephesians chapter 5. Alam niyo po, marami pong hindi naniniwala dito. Maging mga ibang Baptist, ayaw nilang paniwalaan dito, kapatid, that the Baptist Church is the bride of Christ. Kaya kung hindi ka naniniwala, ba't ka pa nag-baptist? Amen? Amen? Hindi po, tama lang kasi iba't ibang katuruan kung gano'n. Pero nasa Bible yan. Sabi ng Bible, una, sa mga mag-asawa, tingnan po. Ephesians chapter 5, verse 25. Let's read. Husbands, love your wives. Oh, husbands kasi yun. Marami kasi yung husbands, kaya your wives. Amen? Ibig sabihin, respective wife po yun. Amen? Ano nyo ba? Ano meron, magbabasa, wives, dapat pala maraming asawa. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. You see, mga kapatid, ipinicture o inihalintulan ni Kristo yung dapat pag-iibigan ng mag-asawa, mga kapatid, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang simbahan. Amen?
Pwede naman yung sabihin, kapatid, siblings, mga magkapatid, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Pwede naman sanang ganun, di ba ba, Amen? Mga magulang, ibigin nyo ang inyong mga anak, gaya din naman ni Kristo, inibig niya ang kanyang simbahan. Mga anak, ibigin nyo ang inyong mga magulang, gaya din naman ni Kristo, inibig niya ang kanyang simbahan. Pero hindi Saan niya po, mga kapatid, in-illustrate? Saan niya po inalintulad, mga kapatid, sa pag-ibigan ng mag-asawa, Amen? You see, mga kapatid, the relationship of the husband and the wife. Okay? Bakit? Sabi niya dyan sa verse 27. Ready? Read. Not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. He is going to present to himself the glorious church, ang malwalhating simbahan, sabi ng Bible, not having spot, wala pong dungis or wrinkle. O, diba? Dapat walang wrinkle. Hindi ba yung ikakasal, yung bride, di ko ba, Amen? Alaga naman, dapat siya yung pinakamaganda sa lahat, mga kapatid, Amen? Okay? Wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Kaya diyan, makita natin, babasahin natin tuloy-tuloy. So ought men to love their wives and their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. You see, mga kapatid, ang lalaki, mga kapatid, mahalin niya ang kanyang asawang babae sapagat yan po yung kanyang katawan. Ano sabi ni Adam, mga kapatid, nabinigyan siya ng asawa? Ano sabi ni Adam, mga kapatid? Ano sabi ng Diyos, mga kapatid? Sabi ni Adam, the bone of my bone, the flesh of my flesh. Kasi inuod siya sa kanyang tadyang, right? Amen? The man, the woman, or the wife is the body of the man. Jesus Christ, mga kapatid, the head, and the church is the body. Amen? Siya po ang katawan, mga kapatid. Ano sabi ng verse, verse 32. Talo na tayo sa verse 32. Kaya verse 32, ready read. This is great mystery, but I speak concerning Christ and the church. See? Ito yung dakilang misteryo, sabi na. Pero ang aking tinatalakay dito ay patungkol kay Kristo at sa kanyang simbahan. Pag-aralan niyo, babasahin niyo po, mga kapatid, mula diyan, ang pinoportray yung relasyon ng mag-asawa. Pero sabi din sa uli, this is a great mystery. But I speak concerning Christ and the church. So it means to say the relationship of Christ to His church. Because Christ, mga kapatid, is the groom and the church is the bride. Amen? He will marry it someday, mga kapatid. Tingnan po sa 2 Corinthians. Betrothed na po, mga kapatid, ang simbahan ng Panginoon sa Kanya. 2 Corinthians 11 verse 2. 2 Corinthians 11 verse 2. Ang Corinto, kapatid, makinig mo na po kayo dito. The Baptist church in Corinth, kapatid, it is a carnal church. They are even immoral eh. Ano po ba yun? Kaya pag-aralan niyo po yung Corinth, mga kapatid, nandiyan po yung mga homoseksual, nandiyan din po sila. Pero naligtas na po sila, nabago na po sila. Pero yung iba bumabalik. Okay? Ay yung iba naghahablaan. Nagdedemandahan sila. Sabi ni Pablo, ay bakit nangyayari sa inyo yung ganyan? Hindi maganda yan. Sabagat dito, makita natin sa verse 2, sabi niya, verse 2, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have what? Espoused you to one husband. You see that? That I may present you what? As a chaste virgin to whom? To Christ. The church, mga kapatid, the Baptist church, sabi po ng Bible, mga kapatid, it is already being espoused, mga kapatid, to one husband. Who is that? Christ. Amen? Kaya sabi ni Apostol Pablo, bakit ganyan ang buhay ninyo? Hindi porkit kayo ligtas na, by grace kayo magpapatuloy sa pagkakasala. Ay, God forbid! God forbid! Sapagkat ako'y naninibugo sa inyo, sabi niya, for I am jealous. Ako'y naninibugo sa inyo na isang makadiyos na paninibugho. Godly jealousy. For I have espoused you to one husband. What does it mean yung espouse? Betrothed. During the Bible times, betrothed. Panahon natin, di ba? Mababaw na lang, engage. Di ba? Pag meron na nagustuhan at gusto ng pakasalan, mag-i-engage. Right? Amen? Magkaroon sila ng engagement. Pero during the Bible times, it is betrothed. Betrothal. Okay? The Bible times, pag ang isang babae betrothed na or engaged, para sa mas mababaw kasi yung engaged atin. Pero ngayon po yung betrothed. Pag betrothed na po yung babae, kapatid, hindi pa sila nagsasama. Until, mga kapatid, yung itinatang araw na sila po yung kasal. Pero yung babae po, kapatid, considered na po siya na siya po yung spouse to that
to that man. Kaya nga pag nagkasala yung babae na betrothed, kaya hindi pa sila nagsasama, pag yung babae, mga kapatid, siya po ay tumingin ng ibang lalaki. Aha. Alam niyo po ang kasalanan sa kanya? Hindi po adultery. Fornication po. Ay, hindi po fornication, I should say. Adultery. Ang pataw sa kanyang judgment, mga kapatid, hindi po pangangalo niya. Kasi ang pangangalo niya, mga kapatid, yan po ay para sa mga hindi mag-asawa na ginagawa ang isang bagay na hindi gawain ng mag-asawa. Amen? Do you get me? Amen? Pangangalo niya po yun, mga kapatid. Pero pag betrothed na, mga kapatid, ang kasalanan niya, mga kapatid, pakikiapid. Wala pa naman siya asawa. Bakit? Kasi nga betrothed na siya, betrothal na siya. Siya po'y nakatali na. Ganon din po ang simbahan, mga kapatid. We are already being betrothed with Christ being the bridegroom, mga kapatid. Kaya nga wala na tayong ibang kilalanin kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Wala na tayong ibang sasambahin. Wala na tayong ibang paglilingkuran, mga kapatid, bilang kanyang simbahan. But the Lord Jesus Christ only, mga kapatid. Amen. Di na tayo magdadagdag, kapatid. Okay? Huwag tayong matagpuan, kapatid, maging adulterous, kaya hindi natin ipapasok ang kasalanan. You know, the church in Revelation, Laodicean church, Jesus Christ is already knocking at the door. Why is knocking? Because Jesus Christ is no longer welcome. Revelation chapter 3, mga kapatid, ito po yun. 3:20, sabi na, behold, I stand. Bagamat ginagamit natin yan sa winning, walang problema yun. Okay? Pwede rin i-apply yan. Pero ang kausap yun, mga kapatid, the church in Asia, the church in Laodicea. Sabi ni Kristo, behold, I stand in the door and knock. Pag ikaw, kapatid, kumakatok, nasaan ka? Nasa loob, nasa labas? Nasa labas. Kasi pag kumakatok ka, nasa loob ka na, may katok ka, man. Behold, I stand in the door and knock. Sabi niya, if any man hear my voice, sabi niya, and open, I will come unto him. And sup with him. Ako'y makikisalo kasama niya. Pero yan si Kristo, na siya nagtatag ng simbahan, hindi na welcome sa church. Nasa labas na siya. At ganun ang karamihan niya. Kasi bakit? Ano meron na sa loob, mga kapatid? Mga politiko. Amen? Ginagawa na ang simbahan, mga kapatid, na campaign, ang tawag na? Campaign venue. Doon, idideklara, kanilang ibubotang pag-uusapan, mga kapatid. Okay? That must be talked, that must be taken outside the church, mga kapatid. Hindi sa simbahan ng Panginoon, amen? Hindi sa simbahan ng Panginoon. Wala tayong yung mga pastor, mga kapatid, di po ba, amen? Natakbo na rin po sila. Oo. Yung iba nga, hindi lang natakbo, mga kapatid, nagapang pa, amen? Highest vocation and highest calling na pong pastor, kapatid, amen? Amen. Ngayon, kapatid, kung meron ka pang i-decide, ay, ibig sabihin mas mataas yun. For the truth, amen? Kaya meron tayo dito katotohanan, mga kapatid, tandaan niyo po yan. God, Jesus Christ, will marry His chosen church. Sabi niya dito, mga representative, must be chaste virgin. Kaya nga nandito tayo, mga tayo po'y hinugod sa putik ng kasalanan. Iniligtas tayo, iniligay tayo sa simbahan upang maayos buhay natin, amen? Sabat isang araw, iharap po tayo kay Kristo. It must be without wrinkle, without spot. Sabi ng Bible, without blemish. Walang duwis, kapatid. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. The Word of God is truth, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, ang siyang maghugas sa atin, maglilinis sa atin, magbabago ng ating buhay. Amen? Na may ayos, mga kapatid, ang estado ng ating buong buhay. Because one day, we will be presented to the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. As His bride. Okay? Kaya narinig ko po, marami pong baptist, hindi na naniniwala po dito. And we don't say that only Baptists will go to heaven. Amen? Amen. Hindi natin sinasabi Baptist lang pupunta sa langit. So, lahat ng tumanggap, sabi mo po siya, tunay pong pagtanggap nila sa langit sila. Amen? But when we talk about the bride of Christ, the chosen bride of Christ, that is His church that He established, mga during His earthly ministry. At napag-aralan natin yan last week, there's only one church, mga kapatid, na itinatag ni Kristo, that is the Baptist Church. Amen? Kaya iniingatan po natin ang ating patutuo. Kaya nga inataas natin yung ating standardiyo, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Itaas natin yung standard natin na halos hindi na natin maabot. Para kahit hindi natin maabot, mataas pa rin. Amen?
ibinaba mo yung standard. Ibinaba mo yung standard, kapatid. Di mas mababa pa. Di wala na. Gapang na. Kaya makita natin, maging sa mga bata natin, tinuturuan na natin sila ng standard. Tamang pananamit, kapatid. Okay? Tinuturuan na natin sila ng tamang pananamit. Habang bangamat sila yung mga bata pa lamang, sapagat yan yung pinakamaganda na sila po'y maturuan, mga kapatid. Amen? Amen? Okay? Yeah, we will be the church that Christ established, the Baptist church that He established, mga kapatid. He will marry, mga kapatid. Amen? Amen? And then let there be, lastly, the bride will be Christ's wife for eternity. It is for eternity. Para sa eternidad, mga kapatid. The bride will be Christ's wife for eternity. Ito po, mga kapatid, ay magiging kasama. Kaya nga, ang pag-aasawa, di po ba, nasabi sa pag-asawa, mga kapatid, nasabi doon, okay, sa hirap at ginhawa, na tanging kamatayan na lang maghihiwalay. Sabi ng Bible, mga kapatid, na tanging kamatayan lang maghihiwalay. So it means to say, mga kapatid, amen, pagdating natin sa langit, wala na pong kamatayan, amen? Kaya nga, Christ and His bride will be for eternity. Magsasama na for eternity. Amen? Yan po yun, mabutid. Gayon yun, mabutid, of Christ and His bride, mabutid, will, ito po'y magpapakita ng kanilang pagsasama na ng walang hanggan. Tingnan niyo po, sa Revelations 19:7. May kasalan sa langit, kapatid. May kasalan sa langit. Kung dito sa lupa, mabutid, maaaring ikaw hindi na nag-asawa. Amen? Sa langit ay haharap ka sa dambana pa rin. Amen? Si Magbiata nga 60, yung full-time worker dun sa akin, sabi, Magbiata, kailangan ka mag-asawa. I'll be marrying in heaven with the Lord. Pakita mo yan. 19 verse 7, din niyo po. Verse 7, read it. Let us and rejoice and give honor to Him for the marriage of the Lamb. You see, there is marriage of the Lamb, mga kapatid. Amen? Who is that Lamb? Sino po yung kordero? Jesus Christ, ang kordero ng Diyos. Sabi ng Bible, is come and His wife had made herself ready. Ang kanyang wife, sabi ng Bible, ay, siyempre di mo ba pagkikasal, di mo ba? Yung mga wife, talaga naman wala nang tulog, di ba? Amen? Sabi nila, beauty rest, pero hindi naman natutulog. Lahat ng pampaganda, hindi nila, hindi po ba, amen? Pero lahat naman artificial, amen? Pero yung simbahan ng Panginoon ay hindi po artificial na pampaganda, amen? Sabagat ang nagpapaganda sa atin, yung patutuo ng salita ng Diyos sa buhay natin, amen? Yun po yung umaayos sa ating pong buhay, mga kapatid. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pag yung ikakasal, mga kapatid, ay dapat yung ikakasal, mga kapatid, siya yung pinakamaganda, amen? Siya yung pinakamaganda. Hindi pwede yung kapatid niya yung pinakamaganda, di ba ba, amen? Baka mamaya, iba ang mahugot ng aspa, di ba ba? Iba ang mahila. Ay, pinakamaganda, sabi ng Bible, she made herself ready. Okay? Inihanda. Kaya habang nandito tayo sa lupa, inihahanda tayo ng Diyos, kapatid, amen? Bago tayo harap kay Kristo, dapat handa tayo. This is preparation time. That's why we have the Word of God. We have preaching, mga kapatid, in order for us to be what? To be prepared. Naghahanda ang Panginoon Ano sabi ng Bible sa John 14 verse 1? Sabi niya, 14 verse 2, in my Father's house are many mansions, and go to prepare naghahanda siya siya nga naghahanda, tayo hindi. Patulog-tulog lang tayo. Sabi ng Bible, mabutin, for the wife hath made herself ready. Tuloy natin ang basa, verse 8, read. And to her, that is the wife, the church, mabutin, was granted that she should be arrayed with maging kakasal, di ba? Fine linen, white, mabutin, di man? Ano yung pinapakita yan? White, mabutin. For fine linen is the righteousness of the saints. So there will be veil of fine linen of white. It means to say, dahil ito po'y nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? 2028, mga kapatid, ng Acts, di ba? He purchased with His own blood. Amen? Binili niya ng kanyang sariling dugo, mga kapatid. Kaya makikita yung katwiran. Actually, that's not our righteousness. Sabi ko sa inyo nung Thursday. Amen? That's the righteousness of Christ. Amen? The righteousness of Christ. Sabi ng Bible, it is being arrayed with the fine linen. Okay? Why, sabi ng Bible? Tuloy ang basa, verse 9, sabi ng Bible, and saith
Unto me right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. You see, sabi ng Bible, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. You see, sabi ng Bible kanina sa verse 7, marriage of the Lamb. May kasalan. Ang pakakasalan, mga kapatid, yung simbahan. Amen? And pagdating sa 9, kapatid, blessed are they which are called unto where? Marriage supper. Doon na sa celebration, mga kapatid. Nandun sila kasama. So, ibig sabihin, mga kapatid, di sila kasama sa simbahan. Kaya nga, anong klaseng kasalan yan kung walang bisita? Anong tawag mo doon sa kasalan na walang bisita? Secret. Eh, bakit isi-secret? Kasi baka, alam mo na. Pero hindi secret ang kasalan ng Panginoon sa langit. Amen? May mga nandun. Alam niyo po ba, mga kapatid, even the Old Testament patriarchs, Moses, Abraham, Isaac, Jacob, mga kapatid, David, Solomon, those Old Testament prophets, mga kapatid, they are not included in the church. Kasi during the Old Testament time, wala pang simbahan. Nagawa niyo pa? Tinatag lang ni Kristo ang simbahan during His earthly ministry. Amen? Kaya ano sila, kapatid? Sila po yung blessed are they which are called. You see, mga kapatid, sila yung Old Testament patriarchs, sila yung mga martyr ng pananampalataya na meron tayo, kapatid. Pero hindi sila kabilang. You see what a great privilege we have, mga kapatid, amen? Tapos ipinagwawalang bahala natin. Ito po yung mga pinatay, ipinakain sa leyon, mga kapatid. Sinudong, mga kapatid. But they are not part of the church. Sila ginamit ng Panginoon para may handa yung pagtatayo ng kanyang simbahan. Now you are a part of the church, then we do nothing. Amen. So, maaari siguro sila yung mga principal sponsors. Wow. Sila yung mga tatayo, mga principal sponsors. Okay? Even John the Baptist is not included in the church. Because John the Baptist was not baptized. Siya nagbabaptize, ang kapangyarihan niya galing sa langit. Amen? Amen. Until Jesus Christ established the church, then the authority binigay sa simbahan, kaya yung simbahan ang nagbabaptize. John the Baptist naman is not included in the church. Kasi bakit? Siya po yung forerunner. Ano ibig sabihin ng forerunner? Ano ibig sabihin ng forerunner? Siya ay naghanda ng dadaanan ni Kristo para may handa yung materials na itatayo niya yung simbahan. Nangaral siya, repent for the kingdom of God. Gathering us at yung mga nananampalataya, binabautismo niya. Nung mayroon ng mga bautismo, nagtayo si Kristo, nagtatag ng simbahan. Ano po yung mga naging materials? Mga baptism, ha? So, sino si John the Baptist during sa kasalan? Si John the Baptist will be the best man. He will be the best man of the Lord Jesus Christ. Amen? Because He prepared the way, mabaden, here on earth, even in the wedding, mabaden. He will be the best man. John the Baptist. Amen? Amen? Siyempre, mabaden, ang best man niya dapat baptist din. Amen? Hindi kakasal ka, baptist ka, sabi ko, tapos best man mo, Mormon. Ano niyo po, kapatid? Jesus is one woman man, kapatid. Hindi lahat ng simbahan pakakasalan niya, kapatid. Lalo pa pagharlot. Gaya nga, ang Israelita, kapatid, hindi pinili. Sabi ng Bible, he is already, sabi ng Bible, mabasahin sa Hosea, yan po ay, anong tawag yun? Tinawag ng Diyos na, meron pa siyang sinabi, yung parang pag-iniwalay, ano ba yung tawag doon? Anong tawag yung nag-iwalay? Anong tawag yung nag-iwalay kay Brother Eric? Divorce! Okay? Ayun ang Panginoon. Gawa ng ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Kasi Hosea, divorce wife, sabi ng Bible. Tayo nilang sumunod sa Panginoon. Isang araw makikita nila. At magugulat. Maging sabi ko sa inyo, hindi lang baptist pupunta. Kasi bakit may bisita, amen? Kaya nga, tayo'y nag-iimbita. Kasi sa kasalan, who has the right to invite visitors? The coordinator? Sino may karapatan na magkanyaya, kapatid? Siyempre yung ikakasal. Alam mo yung kapitbahay? Uy, punta ka sa kasalan na. Sino ikakasal? Yung kapitbahay namin. Eh, magtaka-taka ka na lang. Pagdating 50 lang yung preniper mo, 500 dumating. Maraming gate crusher. Sa langit walang gate crusher, amen? Kaya nga tayo po ang may karapatang mag-imbita. We go to houses, mga kapatid. Ang tao dapat makatiyak ng langit, amen? And not only that, we invite them to church para maunawaan nila talaga yung pangangailangan ng nilang simbahan. Para mabautismo sila, mapabilang sila sa simbahan ng Diyos, mapabilang sila sa bride of Christ, amen? That's what, kaya nga, mga kapatid, we strongly believe, mga kapatid, that we are a Baptist bride, amen? That's the bride of Christ is the Baptist church, amen?
Arang ako, mga kapatid. Alam, si Kian, isang araw mag-aasawa. Okay? Ngayon si Kian, nung mami, ilang pala grade niya noon? Grade 6 yata? Grade 6. Sabi niya, pa, magkano kayo gagastusin pag kinakasal? Oh, grade 6. Sabi ko, anak, siguro mababa na yung 100,000. Hindi ko alam. Sabi ko, siguro, bakit naman tatanong ka? Siguro baka pwede na ako mag-ipon ngayon. Hindi na mo yan. Lalo siya mag-isip. Baka pwede na ako mag-ipon ngayon. Gusto na daw maganda mag-ipon na. Bakit may aasawain ka na ba? Wala pa. Hindi ko sabihin. Pero, di ba, pag mag-ipon 10-10 piso isang araw, sana namin naipon na siya. Isang araw si Kian mag-aasawa na. Sabi niya, pa, mag-aasawa na. Sino ang asawain mo? May niligawan kasi akong saksi. Saksi ka dyan. Ako ang magiging saksi talaga ng... I-baptize siya, tapos sasawain niya saksi. Aba, dapat nakasawain niya rin, baptize na maayos, amen? Amen? Okay? Yung baptize na maayos, mga kapatid. Eh, siyempre, siya po yung pastor, mga kapatid. Eh, dapat willing maging asawa ng pastor, amen? Yun po yun, mga kapatid. Oh, ano ibig ko sabihin? Si Jesus Christ baptized, amen? Nabautis pa ni John the Baptist, amen? Maniwala kayo hindi, pero dapat maniwala kayo, amen? Eh, pag hindi ka maniwala, tanggalin na natin membership mo. De joke lang. He was baptized by John the Baptist and he is a Baptist. Kung magkaasawa sa dapat Baptist, amen? And praise the Lord, we are a Baptist, amen? We are included in the church, kaya ayusin natin buhay natin, kapatid. Kaya dapat ayusin natin ang patutuo natin. Kasi isang araw ipipresent tayo ng Panginoon. When the Lord and all the churches and all the visitors that are there in that great grand wedding, mabay, and that grand marriage supper of the Lamb, mabay, at bubuksan ng Panginoon yung veil. And they see, mabay, pambira. Sayang hindi ako kasama. Baptist pala. Amen. Tagal na kong iniimbitahan yan. Kala ko kasi, sapat na, ligtas na lang ako. Sayang naman. Eh, maraming Kristyano pagdating sa langit, ang award nila, Best in Science. Pati mga Baptist, Best in Science. Ano yung science? Sayang. Sayang naman. Mahabang aralin ito, mabatid. Marami pong sabi ko just a glimpse. And then, one day, mabatid, tapos ang kasalan, ayon po mabatid sa kustumbre ng mga Hudyo. Okay, ato mga kustumbre ng Hudyo, ito po ipinataw sa kustumbre mabatid ng Hudyo. Kaya kasi Isaac, nung siya mag-aasawa, sabi niya Abraham, dun sa kanyang lingkod, sabi niya, hanapan mo ng maasawa ng aking anak na si Isaac, kasi matanda na ako. Okay, matanda na ako. Punta ka dun sa aking pamilya at doon at kunin mo yung anak ni ganito maging asawa. You see, ang kinuha ng maging asawa, mamatay, hindi po yung buong pamilya. Yung isa lang, sino yun si Rebecca? Si Rebecca lang, mamatay, ang kinuha ng maging asawa ni Isaac. Ganon din naman ang simbahan naman. Hindi lahat ng ligtas ang pakakasalan ng Panginoon. Amen? Yung chosen church lang, mamatay, ang aasawahin. Okay? And then, pangasalan. And know what? After 7 years, sa kustumbre mga kapatid ng Bible Times, the Hudyo, after 7 years mga kapatid, pagkatapos ng 7 years ng pagkakasalan mga kapatid, babalik mga kapatid, yung mag-asawa doon sa bayan o bahay ng babae. Kung taga-saan yung babae, babalik sila doon mga kapatid. Okay? At yun din ang Panginoon. After 7 years kasi tribulation dito sa lupa, di ba, amen? Di ba karalin yun? Okay? 7 years, kapatid, babalik ang Panginoon kasama niya ang bride. Amen? Kasama niya ang wife na kasi kasal na. And there will be honeymoon here on earth for 1,000 years. That is the millennial kingdom. Amen? There will be honeymoon. Not the honeymoon according to the flesh, kapatid, but the honeymoon that the church, kapatid, the bride of Christ, the wife of Christ will experience, kapatid, the 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ on earth, a perfect government. Amen? Ang kapatid, ang perfectong gobyerno, hindi yan mararanasan sa ating panahon. Amen? Mararanasan natin yan during the millennial kingdom. Amen? At yung church, kapatid, yan po yung gaganti pala ng Panginoon. Will be compensated. Sabi ng Bible, will be reigning for 1,000 years with His saints, with the church. Ay, kayo nagtapat, kapatid. O, ikaw. O, palitan mo na si Mayor Tinky dito, Brother Jan, kasi ikaw ang dito. Maayos na. O, Mayor Jan. Amen. Si, Dipay, palitan mo na dyan dito,
Calixto Melan. Ikaw ng gobernador sa Cagayan. Amen. Yes, that is what I'm not joking you about it. Magbasa kayo ng Bible sa chapter 21 yan na Revelation. Nasa chapter 21 yan na Revelation, mga kapatid. For 1,000 years yan, walang impeachment, Pero hindi ka nagtapat-tapat, kapatid. Kung hindi ka lang nagtapat at pawindang-windang ka lang din sa paglilingkod mo sa Diyos, pag-i-drive mo yung basura ka ng traffic. O naman siguro magiging garbage collector. I don't believe their laws. They have a great job, man. It means to say, mga kapatid. Siyempre, hindi ka lang tapat-tapat Kaya, o kaya, mag-barangay tanod ka muna niya sa ulo. Kaya dito yung paghahanda, kapatid. Man, kaya hindi sayang ang ginagawa natin. Amen! Meron tayong compensation one day. Oh, we are already compensated here, but there is a great compensation there in heaven. Amen! Okay? Parang yung nagpe-pensyon kasi dati nagtrabaho siya, ilang tayo siya magtrabaho, talaga naman, di mo ba? Pero nang pag-pensyon na siya, pakuya-kuya-kuya na lang. Hindi naman tayo magpakuya-kuya-kuya din sa langit, diba? Magsiserve pa rin po tayo, diba? Pero ma-experience po natin, mga kapatid, yung dakilang biyaya ng Diyos sa ating pong buhay. May nawawala pa kayo, diba? Let us love them and respect and honor the Baptisters through our what? Involvement and sacrifices. Kaya dapat malin natin ang simbahang Baptist na itinayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating involvement. Dapat mag-involve tayo, mga kapatid. Even with our sacrifices, magsakripisyo, mga kapatid. Iayos natin para yung bride, mga kapatid, na ikakasal. Dahil sa kanyang excitement, mga kapatid, bumili na ng damit. Tumaba siya. Hindi na magkasya. Kaya ibugas ng kanyang kasal. Ang ginawa niya, nag-sacrifice, mga kapatid. Halos hindi naman kanya. Ay, ito. Bakit parang hindi naman masaya? Hindi na kasi makanya. Pero sabi mo, all those things are artificial, man. Our sacrifices, mabatid, is from within, based from the truth. Amen? Kaya nga dapat tayo po'y magsakripisyo, mabatid. The love we show to God is the love we show to the church. Christ has built. It will be shown by our involvement in their programs and activities. Let us continue with a steadfast heart through Christ founded church, mabatid. Magpatuloy tayo, mabatid. Amen? Sa simbahan na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Are you blessed? Amen? Salamat sa Panginoon. Doon po natapos yung ating pong lesson. At next week, meron po tayong bagong lesson muli. Tayo po'y magsitayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming pong lesson. Thank you, God. Hindi nyo lang kami iniligtas po, Panginoon. Inilagay nyo pa po kay Panginoon sa tamang simbahan na kung saan binili mo ng inyong pong sariling dugo. And we believe po, Panginoon, historically, biblically, logically, that the church you established during your earthly ministry, O God, is a Baptist church. A church that teaches nothing but the Word of God, O God. That teaches about against sin. That teaches about soul winning, which is the main. Ang palayan niyo po, Panginoon, bawat niyo po mga anak, nananawalan ng buong puso, at ipakita namin ang aming pong pag-ibig sa paraan ng aming pong involvement at pag-sacrifice para sa inyong pong gawain. I-bless niyo po, Panginoon, ang break, i-bless niyo po yung morning service, i-bless niyo po, Panginoon, ang susunod sa tubig bautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen. Break time po tayo, may dalawa tayong baptism. 10 minutes break.